Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 176 hanggang 180. Kabanata 176, Pagpapakita ng awa sa lungguhit 1. Sa Wilson Pavilion, despotically kumilos si Maurice Springs, hindi na mababawi ang kanyang mga desisyon. Bukod dito, ang kanyang kapritsyo na kalikasan ay nagparamdam sa kanyang mga alagad ng labis na pangamba. Ngayong ang Quantes Springs ay nasugatan ng ganito, ang kanilang mga puso ay nasa kanilang mga lalamunan. Guro, shush, huwag mong istorbohin si Quantes. Nang magsasalita na ang isang disipulo, agad na gumawa ng patahimik na kilos si Maurice Springs. Ang infirmary ay lubos na tahimik, kaya tahimik na maaari mong marinig ang isang pin drop. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Maurice Springs, sabik na sukatin ang ugali ng kanilang amo. Karaniwan, kilalang-kilala ang paghanga ni Maurice Springs sa Quantes Springs, dahil nag-iisang anak niya ito. Ito ay tiyak na para sa kadahilan ng ito na ang Quantes Springs ay bumuo ng isang palalo at mapagmataas na disposisyon. Upang maiwasan ang anumang mga sakuna, sa tuwing lalabas si Quantes Springs, isang grupo ng mga disipulo ng Wilson Pavilion ang susundan ng malapit upang samahan at protektahan siya. Bagamat paminsan-minsan ay nakatagpo sila ng ilang mga hanggal upang pukawin sila, lahat sila ay hindi maiwasang yumuko sa ilalim ng napakalaking kapangyarihan ng Wilson Pavilion. Ito ay nagsilbi lamang upang lalo pang lumaki ang kayabangan ni Quantes Springs, na naging dahilan upang lalo siyang maging walang ingat sa kanyang mga aksyon. Ngayon, sa wakas ay nakilala niya ang kanyang kapareha sa Five River Province. Sa higaan, mahigpit na nakapikit ang mga mata ni Quantes Springs, ang kanyang mukha ay mapatlas sa sukdulan. Kahit na ginagamot na ng doktor, kitang-kita pa rin ang nakakakilabot na sugat sa kanyang mukha. Nanginginig ang mga kamay ni Maurice Springs habang marahang hinuhubad ang damit ni Quantes Springs. Kahit na inihanda na niya ang kanyang sarili, nanginginig ang kanyang mga kamay. Anong uri ng pigirin ng tao ito? Sa kabila ng kanyang dibdib, natatakpan ng mapurpurang mga pasa ang kanyang katawan, at kahit sa pamamagitan ng mga bendahe, ramdam ni Maurice Springs ang sakit na tiyak na tiniis ng Quantes Springs. Ano ang ginagawa mo sa oras na iyon? Dahan-dahan siyang lumingon, nakatingin sa mga alagad na nasa harapan niya. Ito, Master, masyadong malakas ang kalaban. Natatakot kami na baka lalo pang mapahamak ang aming nakatatandang kapatid. Nang matapos ang isang disipulo sa pagpapaliwanag, ang iba ay mabilis na tumunog. Noong oras na iyon, ang kalaban ay masyadong malakas, at kami ay walang laban. Kami ay nag-aalala na ang pag-arte ay lalong magagalit sa kanila, kaya't hindi kami nang ahas na kumilos. Guro, bang! Si Maurice Springs ay hamampas ng palad sa hangin, na tinamaan ang nagsasalitang disipulo sa balikat. Basag! Sa ingay ng mga bali ng buto, ang binata ay nagdere ng dugo at napanginig sa lupa. Maliwanag, ang welga na ito ay halos nagbuwis ng kanyang buhay. Ang binata ay nanginginig sa lupa, umubo ng dugo, ang kanyang katawan ay nabaluktot sa paghihirap, at siya ay halos mawalan ng malay. Nagdulot ito ng pawis na pawis sa iba, nanginginig sa takot. Guro, pumalakpak. Ang mga binata ay sabay-sabay na lumuhad, ang kanilang mga ulo ay mahigpit na nakadikit sa lupa. Ang bawat isa sa kanila ay hindi nang ahas na gumawa ng isang tunog, ang kanilang mga puso sa kaguluhan. Kayong lahat, kailangan ko ng paliwanag. Si Maurice Springs, na nakahawak ang mga kamay sa likod, ay tumingin sa mga kabataang nakaluhod sa harap niya. Mga alagad, ano ang binibilang nila? Ang sarili niyang anak ay wala nang pinagkaiba sa isang lumpo. Anong silbi niya para sa mga alagad na ito? Guro, hindi sapat ang aming mga kakayahan. Mangyaring bigyan kami ng pagkakataon na patayin ang salarin na nanakit sa aming nakatatandang kapatid. Mahinang nagmamakaawa ang mga binata, nanginginig ang boses. Sa loob ng Wilson Pavilion, walang nakaalam sa mga pamamaraan ni Maurice Springs. Malupit,
Walang puso. Oh, hindi mo ba sila nagawang talunin? Ano ang pagkakaiba ngayon sa paghahanap ng kamatayan? Nagpatuloy si Maurice Springs sa pagsasalita ng walang pakialam. Kahit na ito ay nangangahulugan ng kamatayan, kailangan naming patayin ang kalaban. Nakikiusap kami sa iyo, guro, na bigyan kami ng pagkakataong ito. Nang marinig ang mga salita ng kanilang Panginoon, ang mga alagad ay lalo pang natakot, nanginginig ang lahat. Karaniwan, mataas ang pagpapahalaga nila sa kanilang sarili, ngunit ngayon ay para na silang mga aso, na nagmamakaawa upang manatiling buhay. Kung gayon bakit hindi ka kumilos noong una? Galit na umungal si Maurice Springs, na ikinasindak ng mga disipulo na halos mawalan ng malay. Boom! Bago pa man sila makapagsalita, iniwas ni Maurice Springs ang kanyang manggas, tinamaan ang gulugad ng bawat tao. Ikaw, hindi ka karapat-dapat mabuhay. Spotter. Habang sinusundan ng tunog ng pagubo ng dugo, nabahira ng dugo ang sahig ng ospital. Ang lahat ng mga disipulo ay nahulog sa lupa, nawalan ng malay. Hindi mo man lang maprotektahan ang anak ko, anong silbi mong basura? Malamig siyang tumingin sa sarili niyang mga alagad, walang anumang emosyon ang mga mata niya. Para siyang nakatingin sa isang kawan ng mga alagang hayop, puno ng kay-abangan. Fei-Fei, inaasahan ko ang paliwanag mula sa iyo. Matapos gawin ang lahat ng ito, bumaling si Maurice Springs kay Miles Cook. Sa lahat ng kanyang mga alagad, mas pinaburan niya si Miles Cook. Hindi lang dahil sa kakaibang talento ni Miles Cook, pero higit sa lahat, gusto niyang gawing manugang si Miles Cook. Ang mga babaeng makapasok sa pintuan ng Springs family ay hindi karaniwan. Bukod dito, may panuntunan ang Wilson Pavilion sa mga tagalabas ng Dravent mula sa infiltratins, ang mga tao ng pavilion ay maaari lamang magpakasal sa kanilang mga sarili. Ngayong naging lumpo na ang kanyang anak, hindi na niya binalak na panatilihin si Miles Cook. Kahit na sa sandaling ito, ang sitwasyon ni Miles Cook ay hindi naiiba sa mga disipulong nakahandusay sa lupa, na hindi karapat-dapat sa anumang simpatiya. Guro, ako, napasando si Miles Cook sa dingding, hindi sigurado kung paano magsisimula. Ngayon na ang kanilang mga kapwa-alagad ay baldado, wala siyang ilusyon na makatakas ng hindi nasaktan. Sumama ka sa kanila, Miles Cook, binaygo mo ako ng husto. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Maurice Springs at hinampas ang noo ni Miles Cook gamit ang kanyang palad. Sa hampas ng palad na ito, walang makakaligtas. Ngunit nang hintayin ni Miles Cook ang kamatayan, nalaman niyang hindi siya nakakaramdam ng anumang sakit, at hindi rin siya namatay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita si Maurice Springs na nakatayo sa kanyang harapan na may tame-time na ekspresyon. Nasugatan ka. Nakapatong ang palad ni Maurice Springs sa harap ni Miles Cook, ang lamig ng tono nito gaya ng dati. Oo, tumanggo si Miles Cook na bahagyang nanginginig ang katawan. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan, kung may magsasabing hindi, ito ay dahil hindi pa dumarating ang kamatayan. Si Maurice Springs ay hindi nagpakita ng awa nang patayin niya ang mga disipulong iyon. Ngayon, magpapakita ba siya ng awa sa kanya? Seryoso ba? Sinuri siya ni Maurice Springs saglit at hinawakan ang kamay ni Miles Cook. Ikaw, nasira ang iyong mga meridian. Nanlaki bigla ang mga mata niya, tapos lamambat ang tingin niya. Sa oras na iyon, sinubukan mong mamagitin. Oo, pero masyadong mahina ang cultivation ko. Hindi ako kalaban niya. 3 galaw lang ako natalo. Hindi napigilan ni Miles Cook na mapangiti ng mapait. Walang talo sa pang-araw-araw na buhay, ngayon ay lubusan na siyang natalo. 3 galaw, ito ay isang instant na pagpatay. Bihira ka lang gumawa ng move. Sa sandaling nakumpirma ni Maurice Springs na ang pinsala ay hindi ginawa sa sarili, kumuha siya ng isang gamot na tableta mula sa kanyang dibdib. Kunin mo ito ay magpapagaan ng iyong mga pinsala. Guro, ikaw, hindi mo ako papatayin. Nang marinig ito, napuno ng pagtataka ang mga mata ni Miles Cook. Ang katotohanan na binigyan niya siya ng medicinal pill ay nangangahulugan na walang intensyon si Maurice Springs na ituloy ang bagay na iyon. Kapag nasira ang iyong mga meridian, wala kang kakayahan sa pakikipaglaban. Ang guro ay hindi isang taong hindi matukoy ang tama sa mali. Humanda ka na bumalik at pakasalan si Quantes Springs, ang kanyang mga pinsala ay aalagaan mo.
Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Maurice Springs, tinitigan si Qantas Springs sa kama ng ospital, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Oo, nang marinig ang pagbanggit ng kasal, natigilan sandali si Miles Cook, pagkatapos ay nanambalik ang kanyang kalmado. Alagaan mong mabuti si Qantas, babalik ako kaagad. Si Maurice Springs ay tumakbo palabas at direktang tumalon mula sa ika-13 palapag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 177, Mga alalahanin ng Red Widow 1. Malalim na ang gabi. Sa oras na ito, ang perlas sa tubig ay napakasigla. Kung tutuusin, hindi ito ang katapusan ng linggo, at ang gabi ay ang oras para sa pagsasaya ng lahat. Habang lumilipas ang oras, opisyal na nagsimula ang nightlife. Dito, mayroong hindi lamang isang masarap na top-tier na restaurant kundi pati na rin isang napaka-komportableng engranding hotel. Maginhawang makapagpahinga ang mga lalaki at babae sa Pearl on the Water pagkatapos ng kanilang mga date, nang hindi na kailangang magmadaling umuwi ng magdamag. Ngunit sa likod ng kaguluhang ito, mayroong isang tahimik na lugar. Gising ka na. Sa pribadong silid sa itaas na palapag, nakatayo si Julius Reed sa tabi ng bintana, na tinatanaw ang kagandahan ng Five River Province. Mataas ang lokasyon, at sa matayog na arkitektura ng Pearl on the Water, kitang-kita ng isa ang maliwanag na ilaw na lungsod sa di kalayuan. Paano mo nalaman na gising ako? Bahagyang umubo ang Red Widow at itinulak ang pinto. Medyo nagulat siya na naramdaman ng kabilang partido ang presensya niya kahit sa labas ng pinto. Ito ay medyo masyadong mabigat. Kung hindi ko alam iyon, paano ko kayo nailigtas noon? Lumingon si Julius Reed para tingnan ang Red Widow at umiling, sa hinaharap, subukang iwasan ang gayong walang ingat na gawain. Kung hindi dahil sa presensya niya sa Five River Province, ang mga sugat ng Red Widow ay hindi na magagamot ng iba. Pumunta sa ospital. Malamang kanina pa nanonood doon ang pamilya Leopold. Salamat. Nakaramdam ng hiya ang Red Widow sa kanyang mga sinabi. Anyway, kailangan kong magpasalamat sa pagligtas mo sa akin ng 2 beses. Naglakad siya papunta sa bintana at sumama kay Julius Reed sa pagtingin sa tanawin. Nabalitaan ko na nasaktan mo ang mga tao sa Wilson Pavilion. Ang iyong impormasyon ay lubos na napapanahon. Tahimik na kinilala ni Julius Reed ang bagay na iyon. May problema ka, pinakamahusay na umalis ka agad sa Five River Province. Ang Wilson Pavilion ay hindi isang bagay na kaya nating pukawin. Kahit na may mga impormasyon na nasa kamay, ang Red Widow ay nabigla pa rin sa narinig tungkol sa insidente. Maaaring hindi malinaw sa iba ang tungkol sa lakas ng Wilson Pavilion, ngunit alam niya. Palibhas ay naging bahagi ng mundong iyon sa loob ng maraming taon, siya ay may kaalaman. At kahit na sa kanyang kasalukuyang kapangyarihan, hindi pa rin niya alam kung ano talaga ang kinakatawan ng Wilson Pavilion. Anyway, ang isang bagay na dapat tandaan ay huwag na huwag silang pukawin. Ngunit ngayon ay talagang nagusot si Julius Reed sa Wilson Pavilion, makakalabas kaya siya nang hindi nasaktan. Umalis. Imposible. Junas kay Attorney Aero Una, 100K 1 nanogram acme senpan on me came. Sa pagkakataong iyon, nagsimulang kumurap ang screen ng cellphone, hudyat ng papasok na mensahe. Tingnan mo. In-unlock niya ang screen at ibinigay ang cellphone kay Red Widow. Umalis na ang lalaki. Ang mensahe ay naglalaman lamang ng 4 na maikling salita. Naramdaman ng Red Widow ang isang bagay na nagbabala. Sa pangkalahatan, mas maikli ang mensahe, mas makabuluhan ang usapin. Isang tao mula sa Wilson Pavilion, manager ng Far East Branch, Maurice. Mga bukal, panipi, inihagis ni Julius Reed ang cellphone sa mesa, naglakad papunta sa coat rack, at kumuha ng damit. Maurice Springs, my goodness, sino ang naprovoke mo na kahit ang manager ng Far East Branch ay na-alerto? Ang Red Widow ay namangha. Bagaman medyo handa na siya, ngayong nasasangkot na ang manager ng sangay, ipinahiwatig nito na napakalubhan ng sitwasyon. Ang Wilson Pavilion ay isang mapagmataas na organisasyon, bihira nilang ilipat ang kanilang top brass. Ngayong kumikilos na ang branch manager, pinatunayan nito ang kalubhaan ng problemang idinulot ni Julius Reed. Na-disable ko lang ang anak niya, yun lang. Pagkasabi nito, nagsuot ng light purple na suit si Julius Reed,
inayos ang damit sa harap ng salamin, at lumabas. Nang makita siya sa ganitong kasuotan, nabigla ang Red Widow. Nang iligtas sila ni Julius Reed ilang taon na ang nakalilipas, ito ay nasa mismong damit. Ang suit thug. Hindi sumunod ang Red Widow, dahil alam niya na sa kanyang mga sugat na hindi pa gumagaling, magiging pabigat lamang siya kung pupunta siya. At kung isasaalang-alang ang kumpiyansa na ipinakita ni Julius Reed, malamang na walang anumang mga problema. Pwede ba, ganyan ka talaga kalakas? Umiling siya, may mapait na ngiti sa labi. Matagal nang nagpadala si Miguel Abot ng mga tao upang maglagay ng lambat ng langit at lupa, na kumukuha ng matatag na kontrol sa mga galaw ni Maurice Springs. Kahit na maingat ang kabilang partido, hindi pa rin mapag-aalinlanganan ang kanyang kinaroroonan. Pagkababa ng hagdan, huminga ng malalim si Julius Reed at dahan-daang naglakad patungo sa isang lugar ng kakahuyan. Ang lugar na ito ay isang hindi maiiwasang landas para sa Maurice Springs, para makarating sa Pearl on the Water, kailangan niyang dumaan dito. Sa loob ng hotel, nagkakagulo ang mga tao, lahat ay nagiinuman at nagdiriwang ng masaya. Ngunit sa loob ng kakahuyan, nagkaroon ng nakakatakot na katahimikan, na tila nakakatakot. Maging ang maliliit na hayop ay dumadaloy sa lugar na ito paminsan-minsan. Ang mga ibon sa kagubatan kung minsan ay lumilipad ng magulo, na nagiging sanhi ng gulo ng mga ingay. Maya-maya pa'y dahan-dahan ang tunog ng mga yabag. Ang mga tunog ay napaka-steady, at ang bawat hakbang ay niyapakan ng ganoon katigas. Kung ang isang tao ay isang dalubhasa, tiyak na mauunawaan nila na ang dumating ay napakahusay. Siya ay dapat na isang matigas na karakter. Maya-maya ay huminto ang mga yabag. Galing ka ba sa Pearl on the Water? Isang boses ang umalangaw mula sa likuran ni Julius Reed nang walang babala. Magugulat na lang sana ang iba. Si Julius, gayunpaman, ay nakaupo sa pwesto ng hindi nagsasalita. Maliwanag, naramdaman din ni Maurice Springs na may mali. Ang ibang tao ay hindi natakot. Ngunit matyaga pa rin siyang nagtanong, sino ka? Ang pag-upo dito sa sandaling ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng koneksyon sa perlas sa tubig. Sa 10 milya sa paligid, bukod sa hotel na ito, walang ibang mga gusali. Sino ako? Hindi ko rin alam. Pagkatapos sabihin ni Julius Reed ang mga salitang ito, tumayo siya at lumingon, sino ang hinahanap mo? Naghahanap ka ng kamatayan. Nang makita ang gayong pag-alit na saloobin mula sa kausap, ang galit ni Maurice ay sumibol. Swish! Sa pamamagitan ng claw strike, tinutukan niya ng diretso ang lalamunan ni Julius Reed. Kung dumating ang strike na ito, kahit na hindi ito nakamamatay, mag-iiwan ito ng kalahating buhay. Ignorante tanga. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Maurice Springs, na para bang dinudurog niya ang isang langgam. Whiz! Ngunit sa sandaling iyon, mabilis na naglunsad ng suntok si Julius Reed. Ang bilis niya kaya hindi pa nag-react si Maurice nang magbanggaan ang kamao at kuko nila. Hiss! Sumabog ang malakas na kapangyarihan sa pagitan ng dalawa, na paatras si Maurice, hindi napigil ang huminga ng malalim. Ngayon, isinangkabi niya ang dati niyang pangungutya, puno ng solemnidad ang kanyang mga mata. Sino ka sa lupa? Ang mga taong maaaring tumagal ng isa sa kanyang mga galaw at tumayo pa rin ay kakaunti at malayo sa pagitan. At ang mga makakatulak sa kanya pabalik ay mas kaunti pa sa loob ng Wilson Pavilion. Ngunit ngayon, ang kabataang ito sa kanyang harapan ay talagang nagtataglay ng napakalakas na lakas. Ako ang taong hinahanap mo. Inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo para tingnan si Maurice Springs, malayo na ang narating mo para hanapin ako para sa paghihiganti, hindi ba? Ngayong nakatayo na ako sa harapan mo, sige at kumilos ka na. Nililigawan mo si kamatayan. Nemesis meeting, sobrang pagkasuklam. Matagal nang kinikimkim ni Maurice ang hinalang ito, ngunit dahil hindi ito hayagang inamin ng kabilang partido, nanatili siyang hindi sigurado. Ngayon ay tila ang pagkatalo ni Qantas Springs ay hindi makatarungan. Talagang malakas ang kabilang partido. Hindi naman sa nililigawan ko si kamatayan, bagkus, ikaw mismo ang nagdadala nito. Nakangiting sabi ni Julius Reed, casual na tinanggal ang mga butones ng kanyang suit jacket. Habang binubuksan niya ang 2 butones, bigla siyang sumugod. Whoosh! Ang mabangis na kamao ay tila mapupunit ang mismong kawalan, na dumudurog ng walang babala.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 178, Pagkatalo at Pagtakas sa Lungguhit L. Nang makita niyang si Julius Reed ang unang kumilos, sumilay ang ngiti sa labi ni Maurice Springs. Sa Wilson Pavilion, siya ay itinuring na isang master sa mga masters, at ngayon ay narito ang binatang ito, walang kabuluhang nagsasagawa ng inisyatiba upang umatake. Kung siya ay naghahanap ng kamatayan, kung gayon ay gayon. Sa kanilang nakaraang palitan, hindi ginamit ni Maurice Springs ang kanyang buong lakas, pinipigilan ang isang malaking bahagi ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, bilang isang kilalang master, hindi niya kailangang magsikap ng labis laban sa isang binata. Mayabang na kabataan, matututo ka ng aral sa iyong buhay. Sabi niya sabay halakhak na parang baliw, bigla siyang humakbang. Whoosh! Katulad nito, isang suntok na hinimok ng mabigat na puwersa ang palm unit sa hangin, na bumangga sa kamao ni Julius Reed. Naisip pa ni Maurice Springs ang mga buto ng binata na nadudurog, nakaluhod sa lupa at namamatay ng malungkot. Ngunit sa susunod na sandali, ang ngiti sa kanyang mukha ay biglang natigil, pagkatapos ay naging gulat. Pumalakpak, 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 sumuray-suray siyang umatras ng 3 hakbang, ang kanang braso ay tuluyang namamanhid sa impact. Samantala, nakatayo ang binata, hindi gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Ganun ba? Aba, magbabayad ako ng tuition, pero tingnan natin kung maglakas loob kang mangolekta. Bahagyang ngumiti si Julius Reed, parang kidlat ang kanyang katawan. Bang! Isa pang suntok. Hindi man lang nakapag-react si Maurice Springs sa kanyang pagkabigla, at ang kanyang distraction ay naging dahilan upang siya ay mag-alinlangan sandali sa kanyang counter-strike. Ang sandaling iyon ng pag-aalinlangan na sinunggaban ni Julius Reed, malakas na binangga sa kanyang balikat. Pumalakpak, Maurice Springs natisod backward, lumipad sa himpapawid at bumagsak sa lupa, agad na gamulong upang makuha ang epekto. Malakas ka. Pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, si Maurice Springs ay nagpakita ng seryosong ekspresyon, ngunit nakalulungkot, medyo mahina ka pa rin. Ngayon lang ang pinakamagandang pagkakataon mo para talunin ako, gayunpaman, hindi mo ako nasaktan ng seryoso. Dinilaan niya ang dugo sa kanyang bibig at nagpakita ng isang mabangis na ngiti, ito na lang ba ang lakas na mayroon ka? Medyo nabigo ako, nalampasan mo ang iyong pinakamagandang pagkakataon. Ngayon, titiisin mo ang aking galit. Nang matalo si Miles Cook at Qantas Springs, at tinakot ang mga disipulong iyon na kumilos, naitentiya na ni Maurice Springs ang lakas ni Julius Reed. Ngunit sa palitan lamang niya napagtanto na talagang malakas ang kalaban, at medyo minamaliit niya ito. Gayunpaman, nanatiling tiwala si Maurice Springs. Bilang pinuno ng sangay ng Far East Division, kung wala siyang ganitong kakayahan, paano niya mamumuno ang kanyang mga tropa? Bukod dito, ang mga pinuno ng sangay ng Wilson Pavilion ay nagsasabi sa 2 kategorya, ang isa ay ang paksayon ng war god tulad ng Maurice Springs, na responsable sa pakikipaglaban at paghawak ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa tuwing may misyon, ang mga taong ito ay nangunguna at lalaban sa napakaraming pagkakataon. Ang isa ay responsable sa pamamahala sa mga gawain ng gang at pangangasiwa sa malaking larawan. Iyon ang tatawaging think tank. Kahit na ang mga strategist ay malakas ding mandirigma, kumpara sa pangkat ng war god, may malaking pagkakaiba. Puntahan mo ako, at sana hindi mo ako bigan ng sobra. Si Julius Reed ay hindi nagalit ngunit sa halip ay nakatayo ng casual na nakatalikod ang kanyang mga kamay, nakatingin sa ibaba mula sa burol na may napakagandang hangin. Hey, talagang bata at padalos-dalos. Not bad. With your skill at such a young age, you really have the right to be proud. Pero alam mo ba na laging may mas magaling dyan? Si Maurice Springs ay hindi nagmamadaling kumilos. Sa katunayan, kahit na bilang mga kalaban, kailangan niyang aminin na ang binata ay isang kababalaghan. Sa gayong kasanayan sa isang teenager lamang, ang kanyang potensyal ay walang limitasyon. Maging si Maurice Springs, makapangyarihang gaya niya, ay hindi kalahating kasing galing ni Julius Reed noong siya ay ganoong edad. Ngunit sa totoong labanan, walang nagmamalasakit sa iyong edad. Ang nanalo ay hari, ang talunan, patay. Kung hindi mo sinaktan ang aking anak na si Qantas, marahil ay naisipan kong kunin ka bilang isang disipulo at lubusang pagyamanin ang iyong talento.
Sinabi ni Maurice Springs nang may panghihinayang habang nakatingin kay Julius Reed, ngunit ngayon, dapat kang maalis. Kung bibigyan ng oras, tiyak na magiging isang malaking problema ka. Binata, maging mas maingat sa iyong susunod na buhay. Sa isa pang 10 taon, ang paglilinang ng binata ay maaaring higit pa sa kanyang sariling pagtatanim, kaya tiyak na hindi siya patatawarin ni Maurice Springs. Ang gayong napakapangit na talento, kung hindi papatayin, ay tiyak na magiging isang malaking banta. Alam mo ba kung bakit hindi ko pinatay ang anak mo? Nanatiling kalmado pa rin si Julius Reed, malamig na nagtatanong mula sa kanyang kinatatayuan sa gilid ng burol. Para bang kaharap ang napakalakas na kalaban, buo pa rin ang loob niya. Bakit? Nang tanungin ito ni Julius Reed ay natauhan si Maurice Springs. Bagamat hindi pa namatay si Quantes Springs, napakalapit na niya sa kamatayan. Nagkataon lang ba ito, o nakialam ang langit? Ngayon, parang mas katulad ng ginagawa ng binata sa harapan niya. Ang kakayahang kontrolin ang lakas ng isang tao ng tumpak ay talagang hindi aksidente. Kasi minsan, mas masakit ang mabuhay kaysa mamatay. Mahinang sabi ni Julius Reed. Kung si Quantes Springs ay namatay sa kanyang pagkawala ng malay, ito ay magiging napakadali para sa kanya. Ngayon, ang pagiging may kapansanan habang buhay, kahit na hindi makalakad, hindi ba ito ang sukdulang kalupitan sa isang binata? Walang nakakaalam kung gaano talaga ito kasakit. Nang hindi naranasan ito, hindi mauunawaan ng isang tao ang gayong mga paghihirap. Humihingi ka ng kamatayan. Sa sandaling ito, si Maurice Springs ay lubusang nagalit. Ang Quantes Springs ay ang kanyang Achilles na takong, hindi mahawakan ng sinuman. Pumalakpak, 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 bulag sa galit, sumugod siya pasulong, ang kanyang mga kamao ay humahampas sa lakas. Noon, naramdaman na ni Julius Reed ang napakalaking intensyon na pumatay at ang napakalakas na presensya. Dati, malinaw na nagpipigil si Maurice Springs, ngunit ngayon, inilalabas na niya ang lahat. Gayunpaman, si Julius Reed ay hindi pa rin gumagalaw kahit 1 pulgada, na parang nanigas sa takot, na nakatayo habang ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran sa gilid ng burol. Whoosh! Dumating ang kamao bago si Julius Reed sa isang kisap mata. Sa pagkakataong iyon, iniunat niya ang kanang kamay sa bilis ng kidlat at marahas na hinawakan ang palso ni Maurice Springs. Tapos, pinahit niya ito ng husto. Basag. Boom! Matapos mabali ang palso ni Maurice Springs, tumabi si Julius Reed at lumipad sa kanyang katawan. Ang puno sa likod ni Julius Reed ay nabali agad sa dalawa. May isip na lamang kung paano ang isang suntok na maaaring makabasag ng isang puno ay durog sa isang tao. Kumalat agad sa buong katawan ni Maurice Springs ang matinding sakit. Kahit na siya ay napakalakas at ang kanyang pagtitiis ay nasa limitasyon nito, ito ay isang belang buto. Kung ibang tao, matagal na silang nahimatay. Ang Maurice Springs na iyon ay nakatayo pa rin sa harap ni Julius Reed ay nagpakita kung gaano siya kalakas. Minimaliit kita. Tiningnan ni Maurice Springs ang kanyang nakalantad na buto at isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit, kailangan mong mamatay. Whoosh! Habang nagsasalita siya, biglang kumidlat si Maurice Springs. Sa kanyang kamay, malamig na kumikislap ang isang punyal. Mag-swipe, umiwas si Julius Reed sa gilid at nagmamadaling umatras sa bulwarks. Sa nakamamatay na welga na iyon, malakas na bumangga si Maurice Springs sa isang puno. Pinutol ang isang puno ng kalahating metrong makapal na malinis sa kalahati. Muli, sigaw niya, umuungal sa galit habang hinahabol niya si Julius Reed. Bilang pinuno ng Eastern Branch Pavilion, si Maurice Springs ay hindi natalo sa labanan. Ngunit ngayon, ang kanyang braso ay nabali ng isang binatilyo. Kung ang salita ay lumabas, ito ay isang napakalaking kahihiyan. Sa makatuwid, ang iba ay dapat mamatay. Kung dapat mamatay ang isa sa amin, ikaw lang. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at tumakbo patungo sa Maurice Springs. Bang! Bigla siyang sumipa, diretsyong tumama sa nasugatang braso ni Maurice Springs. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 179, pumasok ang pamilya Leopold sa Laro 1. Ang matalim na punyal ay pumailan lang sa hangin, ganap na wala sa kontrol ni Maurice Springs. Napuno ng pagtataka ang manager ng Far East Branch.
Kahit na minsan pa niyang pinalaki ang kanyang kalaban, ngayon niya lang napagtanto na minamaliit pa rin siya nito. Hindi ako naniniwala. Nagpakawala siya ng galit na dagandong, iniwasan ang atake ni Julius Reed sa isang nakakatakot na anggulo at tumakbo sa gilid ng isang malaking puno. Bumangon ka. Habang umaalingaw-ngaw ang dumadagandong na sigaw ni Maurice Springs, ang malaking punong iyon ay talagang nabunot niya. Ang lakas na ito ay ganap na lumampas sa kaharian ng mga tao. Pumunta ka sa impyerno. Boom! Hinawakan niya ang puno gamit ang dalawang kamay at marahas na binasag ito kay Julius Reed. Kung ang suntok na ito ay tatamaan, kahit hindi siya mamatay, halos kalahating buhay ang natitira sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, itinulak ni Julius Reed ang lupa at pumailan lang sa hangin. Slash! Hinawakan niya ang punyal sa himpapawid at mabangis itong itinutok patungo sa puno. Basag! Ang makapal na puno ay nahati talaga sa kalahati ng tumagos na punyal. Pagkatapos, ang bitek ay patuloy na kumalat patungo sa base ng puno. Tumakbo si Julius Reed patungo sa posisyon ni Maurice Springs, hawak ang punyal sa isang kamay. All the way, hindi siya mapigilan. Ito, kahit nasanay na si Maurice Springs, natakot pa rin siya sa eksenang ito. Tao ba ito? Isa lang siyang halimaw. Magkikita tayong muli. Nang makitang lumala ang pagliko, tumayo si Maurice Springs at tumakbo. Ang isang matandang kamay na nakaligtas sa hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan ay natural na hindi kikilos ng basta-basta. Ito ay malinaw na ngayon, nasugatan bilang siya ay hindi kalaban para sa kanyang kalaban, at upang magpatuloy sa pakikipaglaban ay nangangahulugan na mayroon na lamang isang landas na natitira, kamatayan. Kaya, buong lakas siyang tumakbo, sinusubukang makatakas mula sa lugar na ito. Slash! Isang punyal ang lumipad sa hangin sa likuran niya. Thwack! Ang punyal ay tumama ng totoo, na nakalagay sa likod ni Maurice Springs. Kung hindi siya umiwas ng maaga, tiyak na tatama sa puso niya ang suntok na iyon. Ang kanyang anyo ay tumigil saglit, pagkatapos ay mabilis na naglaho sa gabi. Buntong hininga. Kung maibabalik ko sana ang lakas ko, tiyak na pinigilan ko na siya. Pagtingin sa gabi, umiling si Julius Reed at dahan-daang naglakad patungo sa Water Pearl. Malakas ang kalaban, ang pinakamalakas na kalaban na nakaharap niya sa ngayon. Hindi iyon ang ayaw ituloy ni Julius Reed. Ito ay ang buong intensyon ni Maurice Springs na tumakas, at sadyang hindi niya ito maitago doon. Bilang tagapamahala ng Far East Branch ng Wilson Pavilion, si Maurice Springs ay may ganitong kakayahan. Pumunta sa pasukan ng Hotel 500 metro sa labas ng ospital kasama si Quantes kaagad. Si Miles Cook, na nakabantay sa ospital para sa Quantes Springs, ay biglang nakatanggap ng tawag mula sa Maurice Springs. Sa pagtingin sa binata sa kama ng ospital, na ngayon ay malubhang may kapansanan, siya ay napuno ng kalungkutan. Malinaw na iniligtas ni Maurice Springs ang kanyang buhay upang mapangalagaan niya ang kanyang anak habang buhay. Hanggat umiiral ang Wilson Pavilion, kailangan niyang gawin iyon. Ngunit para sa isang batang babae sa kanyang prime, ito ay medyo masyadong malupit. Ngayong dumating na ang tawag, nagulat si Miles Cook. Hindi kaya namatay ang iyong master. Master, ang mga sugat ni Quantes. Agad-agad, sa loob ng 5 minuto, dalhin si Quantes. Ang agitated na sigaw ni Maurice Springs ay dumating sa telepono. Naiintindihan. Alam ni Miles Cook na kung ang kanyang amo ay hindi nahaharap sa isang bagay na apurahan, hinding-hindi siya gagawa ng ganoong desisyon. Paano posibleng mailabas ng matandang lalaki, na mahal si Quantes Springs, ang kanyang anak sa ospital nang siya ay nasa kritikal na kondisyon? Ngunit ang utos ay kasing tibay ng isang bundok, at si Miles Cook, na inayos ang kanyang mga iniisip, ay kinuha ang Quantes Springs at nagsimulang maglakad palabas. Mabilis na lumipas ang oras, at nang marating ni Miles Cook ang pasukan ng hotel, naroon na si Maurice Springs na naghihintay. Guro, nang makita ang kanyang amo, lumubog ang puso ni Miles Cook. Dahil kaya sa pinatay ni Maurice Springs ang binatang iyon, at nagkataon, ang background ng binata ay napakalakas, kaya napilitan ang branch manager na tumakas sa gabi. Kung totoo man iyon, hindi mapigilan ni Miles Cook ang pakiramdam ng pagkawala. Tara na, nang walang anumang kalabisan na salita,
Si Maurice Springs, na may seryosong mukha, ay nauna sa paglalakad. Noon lamang napagtanto ni Miles Cook na si Maurice Springs ay napuno ng dugo, at ang isang braso nito ay tila nasugatan. Mag-ingat ka. Sa sandaling iyon, biglang huminto si Maurice Springs, pilit na tinulak ang Qantas Springs at Miles Cook palayo. Whoosh! Isang dart ang humampos sa kanila at tumama sa dingding sa madilim na gabi, na nagpasiklab ng pagsiklab ng apoy. Tambangan. Protektahan si Qantas. Pagkabigay ng tagubaylang iyon, tumakbo si Maurice Springs patungo sa direksyon kung saan nanggaling ang dart. Bagamat mahina ang tunog ng dart, nagawa pa rin niyang matukoy kaagad ang lokasyon ng umatake. Whoosh! Whoosh! Sumunod ang sunod-sunod na mga darts, ngunit si Maurice Springs, na parang nahuhulaan ng tumpak ang kanilang pinagdaanan, ay patuloy na umiiwas ng walang tigil, na halos nakatakas sa bawat pag-atake. Nanliligaw sa kamatayan. Hinampos niya ang kanyang palad, agad na pinatay ang Shadow Warrior na nagtatago sa likod ng dingding. Kasabay nito, biglang lumingon si Maurice Springs, hinawakan ang mga ibinabato na spike mula sa kamay ng patay na Shadow Warrior, at binaril ang mga ito patungo sa isang sulok. Pagkatapos ay mabilis siyang tumakbo pasulong. Whoosh! Whoosh! Dalawang suntok ang dumagundong, nag-iwan lamang ng bakas ng mga bangkay at isang malubhang na sugatan na Shadow Warrior. Magsalita ka. Sino ang nagpadala sa iyo? Si Maurice Springs, na nagdadala ng matinding sakit, ay tumapak sa leeg ng Shadow Warrior. Bagamat siya ay lubhang nanghina at natatakpan ng mga sugat, ang pakikitungo sa ganitong uri ng Shadow Warrior ay nasa loob pa rin ng kanyang mga kakayahan. Ang iniwang sama ng loob mula sa kanyang pagkatalo kay Julius Reed ay ganap na pinakawalan sa sandaling ito. Isa, magsalita ka. Nagsimulang mautal ang Shadow Warrior, ngunit muling pinataas ni Maurice Springs ang presyon sa ilalim ng kanyang paa. Bagamat hinala niya na si Julius Reed ang nasa likod nito, naramdaman din niyang imposible ito. Kung kahit si Julius Reed ng personal ay hindi siya kayang pigilan, ano ang silbi ng pagpapadala ng mga taong ito? Mamatay. Maliwanag, iyon ay hindi makatotohanan. Ito ang Leopold family. Nanginginig ang Shadow Warrior habang nagsasalita, ang Leopold family ang nag-utos sa amin na gawin ito, maawa ka, iligtas mo ako. Ang Shadow Warrior na ito ay nagsagawa ng maraming misyon, ngunit hindi pa nakatagpo ng isang taong napakasama. Hindi matamaan ng darts, agad na gumagamit ng mga nakamamatay na galaw sa pakikipag-ugnayan. Ilang magkakapatid ang tinambangan dito, ngunit sa isang kisap mata, lahat sila ay nalipol. Sino sa mundo ito? Aling Leopold family? Kumunat ang noo ni Maurice Springs. Kung titignan ang ugali ng isa, parang hindi siya nagsisinungaling. Bagamat mayroon siyang hindi mabilang na mga kaaway, hindi niya naaalala na gumawa siya ng isang kaaway ng sino mang nagngangalang Leopold. Ngayong nagpadala na ang kabilang partido ng mahigit 100 ng Shadow Warriors para kitilin ang kanyang buhay, mas determinado siyang matuklasan ang katotohanan. Ang lakas ng loob na pumatay sa Young Master ng Wilson Pavilion's Far East Branch, not to mention their overreach, even if they succeed, kaya ba nilang tiisin ang galit ng Wilson Pavilion? 5 ilog na lalawigan, iisa lang ang pamilya Leopold. Hindi alam ng Shadow Warrior kung paano sisigot. Nakatanggap sila ng katalinuhan na tumawag si Julius Reed para sa mga reinforcement na malapit sa ospital. Higit pa rito, naghatid sila ng tumpak na impormasyon tungkol sa kanilang kinaroroonan sa mga taong ito mula sa pamilya Leopold. Pagkatapos, nagpasya ang pamilya Leopold pagkatapos ng konsultasyon na ang isang preemptive strike ay pinakamahusay, kaya tinambangan nila ang mga reinforcement sa paligid ng ospital, naghihintay na makuha ang tulong ni Julius Reed. Ngayon na ang kanilang buong puwersa ay nalipol na, ang lalaki ay nagtatanong kung aling Leopold family ito. Sige, dumating na ang oras mo. Basag. Matapos wakasan ang buhay ng Shadow Warrior, kumapit si Maurice Springs sa kanyang dibdib. Malubhang nasugatan, kailangan niyang humanap ng lugar upang mabawi. Mamaya, hahanapin niya ang Leopold family para maintindihan kung bakit sila nang ahas na kitilin ang kanyang buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 180, Pakikibaka ng Pamilya Leopold sa Lungguhit 1. Five River Province, ang Leopold Family Mansion. Bilang isang mahusay na itinatag na malaking angkan,
Ang villa ng Leopold family ay napakarangal, at ang mga pasilidad ng seguridad ay lubos na komprehensibo. Ang mga villa na tulad nito, ang Leopold family ay may kabuuang 10 sa Five River Province. Bukod dito, ang mga hakbang sa seguridad ng bawat villa ay eksaktong pareho. Napakahirap para sa mga tagalabas na matukoy kung saang villa talaga nakatira ang mahahalagang miyembro ng Leopold family. Sa sandaling ito, sa isang villa sa labas ng Five River Province, ang mga miyembro ng Leopold family ay nagtipon-tipon, ang kanilang mga ekspresyon ay libingan. Hindi tiyak kung ang mga ipinadala nating tao ay nakayanan ang gawain, hinaplos ng isang matandang lalaki ang kanyang balbas, malinaw na nag-aalala. Bago ang Atlas Leopold ay nawalan ng kakayahan, ang mga taong ito ay hindi kailanman sineseryoso ang isang binata mula sa labas ng bayan. Maging ang mga lokal na heavyweights ay kailangang mag-isip ng 2 beses bago hamanin ang Leopold family, pabayaan ang isang tao mula sa labas ng bayan. Gayunpaman, hanggang sa nakahiga si Atlas Leopold sa isang kama sa ospital, halos may kapansanan, natanto nilang malakas ang kanilang kalaban. Gayunpaman, hindi binigyan ng mga individual na ito ng sapat na kahalagahan ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, anong uri ng kaguluhan ang hindi nakita ng isang mahusay na pamilya na may pamana ng mahigit 100 taon? Ngunit ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa gusto nila. Sa Five River Province meeting na ipinatawag ng Leopold family, si Julius Reed ay agad na pumasok. Ang alyansa na inakala nilang hindi mapipigilan, nasira sa isang iglap. Hindi ito ang pinakamahalagang bagay na hindi nakipag-isa ang ibang mga pamilya sa pamilya Leopold. Ang Leopold family ay may kanilang pagmamataas, matibay silang naniniwala na kaya nilang harapin ang binatang ito. Ang paunang kinakailangan ay sa anumang halaga. Ngunit nang kumilos si Stanislaus Potter, direktang pinigil niya ang mga miyembro ng Leopold family, na naging maislan kaagad ang sitwasyon sa Five River Province. Sa mga unang inaasahan ng mga miyembro ng Leopold family. Matapos mabali ang mga paa ni Kwame Potter, si Stanislaus Potter ay dati nang walang pagsisikap sa paglulunsad ng isang digmaang pangnegosyo. Bagamat bumalik siyang talunan, walang nag-alinlangan sa determinasyon ng Potter family para sa paghihiganti. Ang Golden Eagle Group ay isang umuusbong na kapangyarihan sa Five River Province, bagamat hindi ito maihahambing sa pamilya Leopold, ang kanilang mga ari-arian sa papel ay pare-pareho na. Ang kulang sa kanila ay malalim na mga koneksyon at impluwensya. Ngunit sa sorpresa ng lahat, ang pinakasolid na partner na ito ay iniharap ang kanilang mga kamay laban sa kanila at nahuli sila. Ang insidenteng ito ay kumalat na sa Five River Province, at halos alam ng lahat ng mga kilalang tao. Nanunood din sila kung ano ang gagawin ng Leopold family. Ibababa ng matatag na pamilyang ito o hindi. Mga Ginoo, ano sa palagay ninyo? Tanong ni Whitley Leopold sa malalim na boses na bahagyang nakapikit, nakasandal sa upuan. Siya ang pinaka-autoridad na elder sa Leopold family at ang tunay na tyrant ng pamilya. Ngunit dahil sa kanyang katandaan, hindi siya nakikibahagi sa mga gawain sa mundo nitong mga nakaraang taon, na namumuhay ng isang pastoral at reclusive na buhay. Ang lahat ng mga gawain ng Leopold family ay ipinasa sa mga nasa katanghaliang gulang at nakababatang henerasyon. Tulad ng nangyari, ang Atlas Leopold ay talagang isang bihirang talento. Sa murang edad, nakontrol na niya ang halos 1/4 ng mga ari-arian ng Leopold family. Habang ginugol ng iba pang mayayamang bata sa ikalawang henerasyon ang kanilang mga araw sa indulhensya at kasiyahan, ang Atlas Leopold ay nag-estratehiya na at matagumpay na nakumpleto ang ilang malalaking deal. Sa suporta ng matanda, ang iba ay nagbigay daan para sa Atlas Leopold nang hindi nangangahas na magdalawang isip. Hindi bababa sa hanggat malakas ang pamilya Leopold, may mga benepisyo para sa lahat, at hindi nila nakita na kailangan nilang pamahalaan ang mga bagay ng mag-isa. Ngunit ngayon, halos lumpo na si Atlas Leopold. Kung madyay gising man siya ay isang bagay, at kung magising man siya, hindi na niya kayang mamuhay ng normal. Ang pamilya Leopold ay hindi kailanman maibibigay sa isang may kapansanan. Ang mga kabataang lalaki na nawalan ng ambisyon ngayon ay nakakita ng pag-asa at gustong pumalit sa kanya. Sa tingin ko ang Shadow Warrior na ipinadala namin ay ganap na kayang patayin ang taong iyon. Dapat mong malaman, siya ay isang taong pinaghirapan kong kunin,
At kasama ang aking personal na bodyguard, ang lalaking iyon ay walang matakasan. Tumayo si Brayden Leopold, na may pagmamalaki. Nang makita kung gaano katangi ang Atlas Leopold, inihanda na ni Brayden Leopold ang kanyang sarili na mamuhay ng isang napakayaman na pangalawang henerasyon. Kung tutuusin, kahit anong pilit niya, hindi niya maaabutan ang kapatid. Ngunit ngayon, tuluyan nang bumagsak ang Atlas Leopold. Hindi na siya makatayo. Siya, si Brayden Leopold. Papalitan na sana siya ng pwesto. Matapos matanggap ang false intelligence na ipinasa ng personal bodyguard ni Atlas Leopold sa pamamagitan ni Julius Reed. Si Brayden Leopold ay nagboluntaryo sa kanyang sarili, nagpadala ng kanyang sariling personal na bodyguard kasama ang ilang mga bihasang lalaki upang harangin ang mga katulong ni Julius Reed. Sa kanyang pananaw, medyo nagiging big deal ito sa maliit na isyu. Sa harap ng mga baril, ang anumang martial arts ay para lamang ipakita. Malaki ang tiwala ni Brayden sa sarili niyang mga bodyguard. At ito ang kanyang unang hakbang pagkatapos ng pagbagsak ni Atlas Leopold. Kailangan niyang manalo ng maganda. Ang trabaho ni Brayden, medyo komportable ako. Tumanggaw si Whitley Leopold. Lahat sila ay kanyang mga apo, hindi niya pinapaboran ang isa sa isa. Ang dahilan kung bakit umunlad ang pamilya Leopold sa loob ng maraming taon ay nakasalalay sa isang parirala. Ang may kakayahan ay dapat humawak ng posisyon. Ang kompetisyon ay katanggap-tanggap, ngunit ito ay dapat na benign. Imposibleng gumawa ng anumang bagay na makakasira sa interes ng pamilya. Ngayong bumagsak na ang Atlas Leopold, ang pamilya Leopold ay kailangan pa ring magpatuloy sa pagsulong. Bagamat hindi ito sinabi ng malakas, ang pagpili ng isang bagong kahalili ay natapos na. Not bad. Ang bodyguard ni Brayden, nakita ko na rin siya dati. Ngayong nakuha na natin ang katalinuhan at gumawa ng aksyon mula sa mga anino, kahit 3 ang ulo at 6 na braso niya, hindi pa rin siya makakatakas. Tumayo si Jalen Leopold, ama ni Brayden, na may ngiti sa labi. Noong nangunguna ang Atlas noon, ang sangay nila ang pinakaipang. Ngayong lumiwanag na ang mga ulap at maliwanag na ang araw, paanong hindi siya magiging masaya? Huwag muna nating pag-usapan ang mga maliliit na bagay sa ngayon. Katulong lang ang kinakaharap natin. Kung hindi kakayanin ng ating Leopold family ang kapasidad na ito, mas mabuting igulong na natin ang ating kama at umalis sa Five River Province. Halatang hindi nasisiyahan si Isidore Leopold. Labis siyang hindi nasisiyahan sa inasal ni Jalen. Sa isang tabi, si Atlas ay nakoma pa at hindi pa lubusang nagigising. Sa kabilang banda, si Jalen at ang kanyang anak ay lihim nang nagsasabuatan kung paano masisiguro ang posisyon ng kahalili. Ang pamilya Leopold ay hindi maaaring maging walang pusong hindi tapat. Ano ang ibig mong sabihin, Tiyo? Kung sinabi mo ito ng mas maaga, hindi sana ako nakipagtalo sa iyo tungkol sa bagay na ito, at maaari mong subukang hawakan ito sa iyong sarili upang makita kung magtagumpay ka. Napakalungkot ni Brayden. First time niyang gumawa ng move, pero ganito ang sinabi ng tiyuhin niya. Wala ba siyang pakialam sa sarili niyang mukha? Ang family head ay naroon sa gitnang upuan, at ito ang kanyang pinakamahusay na pagkakataon upang magpakita ng aktibong pagsisikap. Ngunit sa hayagang mga salita ni Isidore, para bang naiinip si Brayden para sa kredito, nag-iwan ng napakasamang impresyon sa ulo ng pamilya. Tama na, tumahimik ka. Biglang hinampas ni Whitley Leopold ang mesa, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa bangis, ano ba ang ingay na ito? Hindi pa ako patay. Sinisikap mo bang makipagtalo hanggang kamatayan dito at galitin ako? Sa sigaw na iyon, natahimik ang lahat. Sinunod pa rin ng pamilya Leopold ang sinabi ng matandang family head. Sa bagay na ito, maganda ang ginawa ni Brayden. At least, nagsikap siya sa ating Leopold family. Kahit na ito ay para sa pakikipagkompetensya para sa posisyon ng kahalili, ito ay maliwanag. Dapat ba tayong huminto dahil lamang sa wala tayo ng Atlas Leopold? Ang pamana ng pamilya Leopold ay hindi kayang tiisin ang anumang kapabayaan. Lumingalinga si Whitley Leopold sa mga miyembro ng pamilyang Leopold na naroroon, tandaan mo ito, ang isang santo ay hinuhusgahan sa pamamagitan ng mga gawa, hindi motibo. Hanggat kumilos ka, kahit na tumayo ka dito at sabihin sa lahat na layunin mong makipagkompetensya para sa posisyon ng family head, okay lang. Pero tandaan mo,
Dapat may kakayahan ka. Kung hindi, mas mabuting mawala ka ng maaga.